So, eto na yung ating Tranyo power bank. 0% pa siya, ayan o. Wala talagang laman. So, i-charge ko na siya dito. Ayan. Tapos din sa Type-C. Bale, ito yung laman ng kanyang box. Buksan natin to. Ayan, meron pa siyang isang box sa loob. Tapos dito naman, eto na yung ating power bank. Meron na naman siyang another cover. Tapos ito yung kanyang kasamang Type-C charging cord na kulay white. Tapos ito na yung ating power bank. Ayan, and then may cover na naman tayong isa. And eto na yung ating power bank. Actually, dalawa yung version ng power bank na to. Meron pa tong isang kulay white, ayan. Pero para sa akin, mas gusto ko tong kulay black kasi mas malinis siyang tingnan kumpara dito sa white na mga isang buwan mo lang gamit. Naku, dungising na yan. Katulad nito, ayan o. Sobrang dumi na. Pero pagdating naman sa capacity, pareho lang naman sila. Pareho din yung kanilang performance, yung kanilang case na plastic lang talaga wag ibabagsak at talaga sa bigat nito, sira to. Kasi ito ay nasa 1.45 kilograms. Pero bago tayo mag-test ng kanilang capacity o yung kanyang mga USB port, ay tingnan muna natin kung ano nga ba yung battery nito sa loob. This time, hindi ko nabubuksan itong kulay itim kasi itong kulay puti ay nabuksan ko na dati pa. So, pakita ko na lang sa inyo ulit. Ito yung kanyang laman. At hindi ko na tatangkain pang buksan ulit itong kulay itim kasi naman, dito na mag-uumpisa ang pagkasira nito at pagkadumi. Kasi itong puti nung nabuksan ko, ayan, nagsimula na. Ganyan talaga pag nabubuksan. Ganyan ang nangyayari. Eto. Lithium polymer or LiPo. Okay, let's see. Ayan. Kung mabuksan na. Ayan, ito yung kanyang batteries. Lithium polymer. So, meron siyang 6 na battery, 3.7 volts. Ito naman yung kanyang module. Ayan. Test natin yung kanyang voltage kung anong set nito. Ayan, 3.7 volts. So, basically sila ay nakaparallel lamang lahat. Ayun o. Same pa rin 3.7 volts. And now, test naman natin mag-load test. Try natin kung ilan nga ba yung maximum power na kayang ilabas ng kanyang mga USB port na yan. Uunahin ko ngayon dito sa ating USB-A, dito sa dulo. So, let's see din yan. Tapos, gawin natin ay sa 5 volts, 1 ampere, or 5 watts. So, game. Ayan, gumagana naman at nasa 4.97. Taasan pa natin. Ayan, nasa 5 watts. Then, testingin natin hanggang 2 ampere or 10 watts. Kung kakayanin niya ang 10 watts. Yun is 2 amps. 2 amps. Kaya ba nito? So, let's see. Ayan, 2 ampere. Gumagana na. Ayan o, 10 watts. Ayan, 10.4 watts. And then, testing natin hanggang 15 watts. 5 volts, 3 ampere. Kung kaya nito ang 3 amps. 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere. Ayan, 3 ampere. Then, tingnan natin din 14. Taasan pa natin. 3.14 ampere. Yan, 15 watts. Kaya naman niya ang 15 watts. Yung kasi yung nakalagay sa kanyang description. Ngayon naman ay subukan natin sa 9 volts, 1 ampere or 9 watts. Ayan, 1.04 amps. So, game. Ayan, gumagana siya. At meron siyang 9.22 watts. Taasan pa natin. Hanggang 2 ampere or 18 watts. 2 ampere, 2 ampere. Ayan, 2.11 ampere. So, ilang watts ba to? 18 watts. And now, subukan naman natin sa 12 volts with 1.5 ampere. Ayan, or 18 watts din yon. So, let's try. Ayan, 19 watts. O, kaya niya. Nakaano siya? 1.55 amps. 12 volts, 1.55 amps, or 18.98 watts. Kaya din niya. And now, dito naman tayo sa ating USB-A na dalawa. Itong kulay black. Ayan. Nasa 11 watts siguro to. 10 watts pala. 10. Taasan pa natin. 15 watts. 19 watts. Ayan, medyo malapit na tayo. Isa pa. 19.98. Konti pa. 20.11 watts. Ayan guys kaya niya hanggang 20.11. Tatasan pa natin. Ayun, wala na.
Hindi na kinaya. Hanggang 20 watts kaya niya. So, dito naman tayo sa ating Type C. Subukan natin ang 5 volts, 3 ampere or 15 watts. So, game. Ayan, 4 ampere. Taasan natin to. Tingnan natin ang 15 watts. 7 watts na. Taasan ko pa. 7 watts. 8 watts na. Another. 10 watts. Isa pa. 11 watts. 12 watts. Malapit na sa 15 watts. 12.99. 13.87 watts. 14.83. Ayun na yan, 15 watts. Kaya naman niya ang 15 watts. Try po natin isagad kung ilan pa yung kaya nito sa Type C. 19 watts. Aba, kaya din niya pala ang 19 watts. Ayun. Subukan naman natin sa 9 volts. Ito. Ayan. Nasa 11 watts tayo ngayon. Taasan ko pa. 14 watts. 14. Taasan pa natin yan. Nasa 18 watts. 18 watts. 20. Ayan. Nasa 20 watts na tayo. Kaya niya agad. Taasan pa natin to. Ayan, 21.62. Ang taas na. Isa pa. 22.29. Isa pa nga. Ayun, 22.80. Ayun guys, kaya niya hanggang 22.8 mahigit watts. Try natin sa 12 volts. Base kasi sa kanyang description, kaya daw niya hanggang 12 volts, 1.67 ampere or 20 watts. Pero for sure, mas mataas pa to. Subukan natin. Simulan natin sa mababang amperage para hindi siya mamatay. Okay. 2 watts. Taasan ko na. Nasobrahan pala sa baba kanina. Taasan pa natin to. 17 watts. Ayan, 17 watts. 21 watts. Ayan, 21 watts. 1.84 ampere. 22.58 watts. 12 volts. Tsaka okay yung kanyang voltage, so hindi siya mabilis mag-drop. Ayan, 24 watts. Ala, 24. Baka ito yung masunog na. Bago nasira. Yung power bank, sayang. 25 watts. Ayun. At base sa pag-test ko, pinakamalakas talaga at pinakamaganda yung kanyang Type C port kasi nakaya niya hanggang 24 watts. Medyo malakas na rin yun kumpara sa kanyang mga nakalistang capacity dito. And now, itest naman natin yung kanyang output capacity kung ilang watt hour nga ba yung makukuha natin talaga sa power bank na to. Ayan yung ating power bank, 100% at i-discharge natin siya sa 12 volts, 1.5 ampere or 18 watts. Ayan, 18.12 watts. Eto guys, update lang tayo. Itong ating power bank ay 8% na lamang at dito naman sa ating capacity tester ay nakakuha na tayo ng 15.47 ampere hour at nagdi-discharge tayo ng 12.17 volts. Ayan guys, 0% na siya pero tuloy pa rin yung paglalabas niya ng power no? Nakakakuha pa din tayo ng power kahit na 0% na. Galing naman ito. Lumalaban pa din kaso delikado na yun, baka ma-overdrain yung battery. Okay, ayan na. Off na natin yan. 0% na. Bumigay na siya ng todo, hindi na kinaya. Ayan, tingnan natin din ilan ba yung nakuha natin. So, let's see. Ayan, nakakuha tayo ng 20.52 ampere hour. Ayan na yung tapos ko nang i-test yung kanyang capacity at discharge ko siya sa 18 watts na nasa 12 volts. At nakakuha naman tayo ng 20.52 ampere hour. I-times natin sa 12 volts, magkakaroon tayo ng 246.24 watt hour. Medyo malapit na rin siya sa kanyang battery capacity na 259 watt hour. Ang difference lamang nila ay 12.76 watt hour. And now, ilang oras nga ba tatagal ang power bank na to sa ating 12 volts na ceiling fan? So ngayon, try na natin. Ito guys, yung ating power bank ngayon, siya ay nasa, ayan o, 100% pa. Tapos ito naman yung ating gagamiting 12 volt ceiling fan. Dito ko siya ilalagay sa ating Type C. Ayan. So, eto guys yung ating 12 volt ceiling fan. Ang oras ngayon ay 2:23 ng hapon.
At eto guys, ayan, umiikot pa yung ating ceiling fan. Tapos ito namang ating power bank ay nasa 13% pa. Ang oras ngayon ay eto, 4:01 PM. At meron pa tirang 13%. So basically, umabot tayo ng 26 hours at meron pa tayong 13%. Ayun guys, nagamit ko na ang ating power bank na to sa ating 12 volt ceiling fan at nagamit natin siya sa loob ng 26 hours at meron pa siyang tirang 13%. Hindi pa rin siya nalolobat kahit mahigit 24 hours na. Subukan naman natin sa loob ng isang oras ang power bank na to dun sa aming TV. Ilang percent kaya mababawas sa kanya? So let's try. So ngayon, ito gagamitin ko siya sa TV. Gagamitin ko itong ating 12 volts PD cable. Isasaksak ko dito sa kanyang type C. And then dito maglalabas siya ng 12 volts at isasaksak ko naman sa 12 volts port nitong ating TV dito sa likuran. Din Ayan. So ayan, as we can see, meron na naman tayong kulay red. That means siya ay gumagana na. And then buhayin na natin itong TV. And then magta-timer naman tayo sa loob ng isang oras. Ayan. Start na tayo 1 hour. Tingnan natin kung ilang percent yung mababawas dito sa ating power bank na to. Pero ilalagay ko rin pala yung antena kasi hindi nakalagay. Wait, the antenna is here. Ayan. So 1 hour, tingnan natin siya. Ito guys, ngayon tinetest natin yung ating power bank kung ilan mababawas sa kanya sa loob ng 1 hour habang piniplay natin yung TV. So let's say kung ilan nga mababawas sa loob ng 1 hour. Naglagay din nga pala ako ng timer doon para mag-alarm siya after 1 hour. Ayan, eto guys, tapos na yung ating 2 hours. Ayan. Paano ba ito patayin? Ayan, tapos na yung 2 hours natin at itong ating power bank ay meron pang tirang 93%. Ayun guys, sa loob ng isang oras from 100% naging 93%. So bali inabot lamang ng 7% sa loob ng isang oras gamit yung TV dito sa power bank na to. And now, subukan naman natin sa loob ng isang oras ang Wi-Fi dito sa power bank na to. Ilang percent kaya mababawas sa kanya? Ito na yung ating 12 volts Wi-Fi. Ay nakasaksak na itong ating 12 volts PD cable. And now, isasaksak ko naman dito sa ating power bank sa type C. Ayan. So ayan, nabuhay na. Then, buhayan ko na itong ating timer sa loob ng 1 hour. So let's say kung ilan yung mababawas sa loob ng 1 hour dito sa ating power bank na 70,000 mAh. At ito guys, tapos na ang 1 hour, nakapag-buzzer na yung ating alarm at nasa 93% pa din yung ating power bank. Hindi pa rin siya nababawasan itong ating Wi-Fi na to. And then guys, hindi pa rin nababawasan yung ating power bank gamit yung ating Wi-Fi sa loob ng 1 hour. Sobrang hina ng power kasi ng Wi-Fi kaya halos hindi siya nababawasan. And now, mag-charge naman ako ng mga devices ko dito at let's see kung ilang percent yung mababawas sa kanya. Unahin ko ngayon dito sa aking iPhone 5. Ito, dito sa ating USB-A. Ayan, 8%. Nag-charge na. And then, dito naman tayo sa Oppo A3s. Another USB-A. Ayan. Lobat na lobat din ito. Hindi na mabuhay. Ayan. So, another, ito naman USB-A. Portable speaker. Medyo madumi na nga lang. Ayan. And then, magsasaksak pa ako ng isa sa Type-C. Dito sa dulo. Para try natin yung 4 na ports. So, ayan, nagcha-charge na silang lahat, 4 na device sabay-sabay. Ayan ngayon, full charge na sila. Ayan. Actually, unang na full charge itong maliliit na ito. Yun nga lang, inintay ko ma-full charge itong malaki. Itong Oppo A3s. Full charge na silang lahat. At meron pa tayong tirang 82%. And then guys, from 99%, bumaba lang yung ating power bank sa 82%. Bali, nasa 19% lang inabawas sa kanya nung chinarge ko yung mga devices ko dito. And ngayon guys, ang tanong, gaano naman siya katagal bago ma-full charge? Katagal na kasi talagang issue dito, matagal talaga siya ma-full charge. Ngayon, try natin gamit yung Type-C charging port. Etong yun yung power bank siya ay 0%. Ang naka-charge siya gamit yung aking charger na Tecno Camon 19 Pro at nagko-consume naman siya ng 10 watts. So yan guys, full charge na itong ating power bank at inabot tayo dito ng 18 hours bago siya na fully charge. And ayun guys, tapos ko na siyang i-charge gamit yung mga typical charger lang naman dito sa bahay at inabot siya ng 18 hours mahigit. Ganon siya katagal bago ma-full charge. Pero pwede naman siyang mas mabilis ma-full charge kung gagamit kayo ng talagang saktong 18 watts or mas mataas pang charger. At pwede siyang umabot hanggang 14 hours. Ayun, 14 hours na talaga yung kanyang fastest charging time. And yung final question natin na pinakatanong talaga na lahat, paano nga ba natin siya i-charge gamit yung mga solar panel at kaya nga ba siyang i-full charge sa loob ng isang araw? Well, let's try. And now, paano nga ba ako nag-charge ng mga power bank gamit yung mga solar panel natin? So, for example, ito meron ako ditong 100 watts na solar panel, 18 volts yung kanyang voltage. So, kailangan ito nakabilad sa sikat ng araw. Ayan. Pero mahina pa yung sikat ng araw ngayon.
Tapos itong dulo ng solar panel, meron siyang MC4 connector. Gagamit tayo ulit ng isa pang MC4 connector. Ayan, isang pares. Isasaksak ko siya dito. Dine. Oops. Yan. Tapos yung isa pa dito sa kabila. And then, hahanapin natin kung ilan ang positive at negative dito. Gagamit ako ngayon ng multimeter para malaman kung alin ba yung positive at negative. Hindi kasi pwedeng magkabaligtad. Hindi yan gagana. Dito yung isa. Ayan. So, ayan. Meron siyang negative 20. That means baligtad yung kabit ko. Ito, kulay pula dapat ito. Baligtadin ko. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Tapos, itong isang wire naman. Dine. Ayan. 20 volts. Wala na siyang negative sign sa unahan. So, in this case, tama na. Ang positive ko ay ito. Negative naman itong kabila. And then, gagamit naman ako ng DC male jack. Katulad nito. Yan. Meron siyang positive at negative dito. Dito ko ikakabit. Ito, positive. Plus sign. And after ikabit, kailangan higpitan ng ayos para hindi magpapatay-patay yung charger mamaya. And then, yung isa sa negative din kabila. Tapos, ayan, higpitan ulit. And after naman ito, gagamit naman ako ng isa pang back converter katulad nito. Isasaksak ko to dito. Ayan, umiilaw na. That means gumagana na. Dito sa dulo, magcha-charge na tayo ng mga USB devices. So, eto na yung ating Tranyo power bank. 0% pa siya. Ayan, oh. Wala talagang laman. So, cha-charge ko na siya dito. Ayan. Tapos din sa Type-C. And ayan, nagbi-blink na siya. That means nagcha-charge na. At kumukuha siya dito ng 11 volts, 0.17 amps or 1.97 watts. Sobrang baba kasi naman walang sikat ng araw o mahina. Dapat talaga nasa tingkad ng araw yung solar panel. Pero in this case, wala talaga, medyo makulimlim. Mahina yung kanyang power. Ang ginagawa nga pala ng back converter na to, pinapababa niya yung voltage yung solar panel. Kanina nasa 20 volts yon. Dito naman alalabas sa kanya is 9 volts, 5 volts, saka 12 volts. Depende na yon kung ano yung kailangan nitong ating power bank. At itong back converter na to ay fast charging na rin. Compatible siya sa QC tsaka sa power delivery. That's why mas maganda siyang gamitin sa mga power bank kasi mas mabilis silang mafu-full charge. So ayun na guys yung solar panel. Nilagay ko na sa bubong. Ayun o. Itong malaki na to. So ito ngayon o. Malakas na yung sikat ng araw. Tapos yung ating power bank ay nagkukonsume na ng 17.64 watts. So, mas mabilis siyang mapu-full charge dyan. So, ngayon, ang oras ay alas 9:20 at siya ay 0% pa. Tingnan natin hanggang mawala yung sikat ng araw kung ilan percent yung makukuha natin sa loob ng maghapon. And then guys, tapos ko na siyang i-charge gamit yung solar panel sa loob ng 8 hours simula 9 to 5 PM. Inabot siya ng 8 hours at 42% lamang yung nadagdag sa kanya from 0%. Ayun. So basically, mapu-full charge mo siya sa loob ng 3 araw kung solar panel yung gagamitin mo. Kasi naman, solar panel is highly dependent talaga sa sikat ng araw. Kapag makulimlim or umuulan, ay ligwak yung charging mo dito. Abutin ka na yung 1 linggo dito bago ma-full charge kapag bumabagyo-bagyo. So far guys, ayun lang muna yung test kong gagawin sa power bank na to. Kung meron pa kayong question or meron kayong suggestion kung okay nga ba ang power bank na to, just comment lang sa ating comment section below. And then kung gusto nyo bumili, ilalagay ko yung link natin sa description box below at saka sa ating comment section para mas mabilis siyang mahanap sa Shopee. And aside from that, i-upload ko din yung video sa Shopee para makakuha kayo ng 30% off or worth of 100 pesos discount. Sayang din yung 100 pesos, i-grab nyo na.